Shalom everyone, mga kapatid. Ngayon po ay 03/04/2026. 6:50 na po ng gabi, mga kapatid. Nandito tayo ngayon ay nagtipon-tipon upang sa araw na ito at sa oras na ito, araw ng Miyerkules, mga kapatid, sa Gregorian calendar. Tayo po ay magkaroon ng mga pagbabahagi, sharing. At ang ating basis for sharing, mga kapatid, ay makikita po sa Taalyam 127 o also known as Psalm 127, mga kapatid. So, yun po ang ating pag-uusapan today. At nais ko pong ibigay bilang introduction, mga kapatid, na itong ating weekly scriptural sharing, mga kapatid, bukas po tayo sa pagbabahagi ng ating mga karanasan, ng ating journey, ngunit i-connect po natin, mga kapatid, i-relate natin sa ano yung mga na-highlight sa Psalm o Taalyam 127. So, yun po, mga kapatid, ang ating focus on our sharing. So, malamang marami tayong may bahagi ngayon na nangyari sa atin at nangyari din sa journey ng mga sangkatauhan ni Abba Yahuwah dito sa Talyam 127, mga kapatid. So, bigyan ko ng kunting information. Psalm o Talyam 127, this is really about wisdom. Okay? Wisdom Psalm. Okay, isang awit ito, mga kapatid, but nakatutok ito sa sinasabi natin na wisdom. Kung sa Hebrew, yan po ay kakama, mga kapatid. Bakit po? Kasi dito masasabi natin na kung buksan natin, mga kapatid, ang ating Psalm 127, this is a degree of Shalomo, okay? Kung ano yung nabigay dyan sa Psalm sa Hallelujah Scripture, mga kapatid. Okay? A Song of Degrees to Shalomo or Solomon. Yun po ang nabigay dito na description sa Psalm 127 ayon sa Hallelujah Scripture. So dahil nabanggit diyan yung pangalan na Solomon, kaya matatawag ito na wisdom Psalm, mga kapatid. Na kung saan, bakit tinatawag ito ng wisdom psalm? Dahil without Abba Yahuwah's baraka, mga kapatid, all human toil is worthless. Okay? So, yun po ang kaalaman. Yun po yung wisdom dito. Bakit ko sinabing wisdom psalm? Dahil ito ay nagbigay ng emphasis that without Abba Yahuwah's baraka, okay, all human toil, all human effort is worthless. Okay po? Now, kasalungat ito, mga kapatid, sa common na ating naririnig na kapag ang tao ay magsumikap, di ba? Anong mapapala niya? Di ba? Resources. Meron tayong Filipino proverbs na sinasabi kapag may tiyaga, ano yun? May Kapag may linat. kapag may tiyaga, may nilaga. So, kung matyaga ang isang tao, hanap buhay, diligent sa kanyang mga gawain, then mayroon siyang pagkain, mga kapatid. Yun po yung ating mga common proverbs bilang mga Pilipino. Pero dito sa Taalyam 127, malinaw po na ang wisdom na pinag-usapan dito, that without Abba Yahuwah, Abba Yahuwah's baraka, mga kapatid, or mga pagpapala, all human effort, all human toil is worthless. So, yan po ang wisdom na ating tatalakayin. So, ngayon, pag-isip-isipan mo yan, mga kapatid. Bilang mga follower ni Abba Yahuwah, bilang tagasunod, naniniwala sa pangalan ni Abba Yahuwah at Yahushua Hamashiach.
Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? So, let me welcome kung sino po ang pwede makabasa. Paki-unmute lang po, Taaliam o Psalm 127. And there are 5 verses only, mga kapatid. So, anyone would be the one to volunteer to read, mga kapatid? I would like to break the silence, mga kapatid. Please unmute. Then read to us, Taaliam o Psalm 127. Uh, Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Asara Batiao for uh, availing yourself to read. Go ahead po, Sister. Psalms 127. If Yahuwah does not build a house, its builders have labored in vain. If Yahuwah does not guard the city, the watchman has stayed awake in vain. In vain do you rise up early, to sit up late, to eat the bread of toil, so he gives his beloved sleep. Look, children are an inheritance from Yahuwah. The fruit of the womb is the reward. As arrows in the hand of a mighty man, so are the children of one's youth. Baruch is the man who has filled his quiver with them. They are not ashamed when they speak with their enemies in the gate. Hallelujah. Hallelujah. Yan na, Yahuwah, mga kapatid. So, yun po, nabasa ni Sister Asara, mga kapatid. Batyao, yung ating pong pinaka important na passage na ating tatalakayin ngayon, mga kapatid. So, that being heard, mga kapatid, let's pagbulay-bulayan po natin, mga kapatid, itong 5 mga talata. So, patuloy po tayong paliwanag ng kunting bahagi dito. So, ito po yung wisdom na ating ipapaliwanag that without Yahuwah o without Abba Yahuwah's baraka, all human toil is worthless. So, batay po sa ating narinig sa nabasa na ni Sister Asara Batcheo, mga kapatid. Ano po kaya yung mga things na you wanna highlight and explain batay sa mga 5 mga or any of these 5 na mga verses, mga kapatid, na you would like to also highlight? For example, bigyan natin ng kunting idea. Verses 1 and 2, ang tinutukoy po dito, mga kapatid, this is explicit in verses 1 and 2. Okay? Ibig sabihin, yung without Abba Yehuwah's baraka, all human toil is worthless. Dito po sa verses 1 and 2, explicit po. Malinaw, maliwanag, explicit mula sa expression ng psalmist. Makikita natin yon na talagang worthless. Explicitly explained verses 1 and 2. And implicitly explain verses 3 to 5, mga kapatid. Na ang ibig sabihin, when we say, anong kaibahan ng explicit? So explicit talagang word for word narinig natin. So ano ibig sabihin ng implicit? Comes the word implication. Meron siyang indirect. Doon sa 1 and 2, direct talaga. Explicit. But dito sa verses 3 and 5, yan po ay implicit explanation. So meaning may mga implication. Hindi siya direct pero indirect, mga kapatid. Yun po ang highlight natin. Verses 3 to 5 ng Taaliam 127, mga kapatid, as a background dito, mga kapatid. So,
Yun po. And then, itong dalawang mga Psalm, 127 and 128, which is susunod po na Miyerkules. Pag-usapan natin itong 128. Also, this is also known as Pilgrim Psalm. Okay? Pilgrim Psalm, na kung saan sa kanilang mga journey, mga kapatid, talagang merong call for faithfulness, mga kapatid. Okay? May call for faithfulness in everyday na pamumuhay. Okay? Let me highlight that. Psalm 1, sa Alyam 127 at 128, it is also known as Pilgrim Psalm. Na sa ating journey, sa kanila, pilgrim nila papunta sa Jerusalem. Sa atin ngayon, dahil malayo naman tayo, but meron tayong individual na mga journey o pilgrim, mga kapatid. Pilgrim what? Ang sa atin, towards the old path, towards the narrow road, di ba, mga kapatid? So there is a call for faithfulness in everyday life. Yun po pala mga kapatid, ang panawagan dito sa dalawang psalm na ito, talyam na ito, 127 at 128, mga kapatid. So, hanggang diyan lang muna yung aking pagpabigay ng additional information. Makinig muna tayo kung ano yung mga nais na i-highlight ni Aba na nakikita ng bawat isa, lalo na sa inyong pagbasa o sa inyong pag-reflect sa personal na buhay at journey na rin po natin, mga kapatid. Okay po? So pick out some important words and then relate po sa buhay o sa journey natin. Kasi yun po yung ating emphasis dito in comparison sa ating emphasis doon sa Torah reading, mga kapatid. Okay po, so sinong mauna? Parang ready na si Brother Dimitrio. Uh, if ready na si Brother Dimitrio o si Sister Asara. Ano lang, Ferdinand, Opo. short lang po. Di ba sabi niyo po dito sa 127 na sa explanation niyo po na it's really opposite from human view na pag ang gagawin ano ba yun? Kung may nilaga ano ba yun? Oh, Pag gagawin mo, talagang may reward ka, 'di po ba? Kung ah, gagawin mo 'to, dito, ano man gagawin mo kung hindi ayon sa kalooban ni Yahuwah, wala talagang mangyari. Because this 127, I think it teaches that human effort is meaningless without Yahuwah's involvement, 'di po ba, Brother Dan? tama. So, whether building a home or working or raising a family Tama. and yung tunay na success, yung lasting peace na kailangan natin ay nagdepend talaga kay Yahuwah. Kaya pala we cannot separate our belief from dito ka sa work, different yung Mm, belief mo. It should always coincide, di ba, Brother Dan? mm, Kaya we need talaga Torah as the foundation of everything. Hindi lang work ako, walang Torah. Ah, tama. Mag-Zoom kami, Torah ako. It involves pala everything na hindi naman ibig sabihin na si Yahuwah nang bahala, I don't work. Hindi din po ba, Brother Dan, kasi andun din sa Torah na it's a covenant. It's between Yahuwah and me, you, and then if you don't work, wala ding mangyari. So, pag gagawa ka at mag-pray ka at ayon sa kalooban ni Yahuwah, everything involves two parties kay sa Torah at sa atin. Kaya meaningless talaga, no, Brother Dan, gaano ka man. Pero sometimes makita natin sa ibang tao ang yaman nila. Wala man silang Yahuwah sa kanilang buhay. But then, think of it, it's it's just temporary. Temporary lang ho yung yaman nila. Temporary lang yung happiness nila. It will come to an end. Oh, Sa atin, wala man tayo, hindi man tayo naabot yun, hindi man natin naabot yun. But if we continue with Yahuwah, ang reward yung eternal reward na yung new earth, yun po ang reward sa atin, 'di po ba? Kaya kung ano lang po tayo 'no, kung isipin natin kung
we have this kind of deep thinking na Yahuwah is with us, Yahuwah is, I will be with Yahuwah. Parang hindi na tayo magselo sa mga nangyayari dahil, di ba, Opo. Brother Dan? Kasi, Hmm. hindi tayo magselos. Although meron, pero it's human. Kaya lang, ma-reset ka agad, ma-switch ka agad sa, may magandang mangyari. Kaya talagang we cannot separate Torah in our Hmm. lives, Brother Dan. Tama. Yun lang po, Brother Dan. Yada. Yada Yahuwah. Wonderful explanation mga kapatid gaano ka mahalaga na yung Torah dapat talagang ano siya, interlink, intertwined, okay, interconnected po sa ating araw-araw na pamumuhay mga kapatid. Highlighting dito yung effort natin sa pag-build ng house, effort natin ng pag-build ng pamilya, pag-raise ng children, okay, at marami pang ibang mga gawain. We cannot separate Torah, mga kapatid, from all of those aspects sa ating araw-araw po na mga pamumuhay, lalo na mga kapatid sa ano yung mga hamon, ano yung mga challenges where we are right now. Yadaya uwa po. So, yan po ang unang points dito. Let's welcome some more. Sino pa po ang nais na magbahagi? Uh, are you ready, Brother Dimitriyo? You wanna share something? Ah, Or- Opo, go ahead mayroon po, Brad. mayroon akong konting sharing. Ah, Talagang pinaka-importante para sa atin ay yung talagang Torah. Ah, Kaya paano natin ah, ano ang mangyari pag ang Torah ay hindi natin tinanggap Oh. at hindi natin susundin? Talagang walang magandang mangyari. Hmm. Ah, Kasi si Hari Solomon, sinabihan ni Yahuwah na hingi ka kahit hingi ka kahit ano, Oh. ibigay ko sa iyo ang lahat. Di ba yun ang sabi ni Yahuwah kay Tama. Hari Solomon? Ang ang hiningi ni Solomon kay Yahuwah ay hindi pera, hindi Oh. lupa, hindi kayamanan. Ang hiningi niya talaga ay yung kaalaman Tama. kung paano niya i-handle yung daming tao na ibinigay ni Abaya sa kanya. So, ah, para sa akin, talagang ah, ang pinaka-importante sa atin ay talagang may kaalaman tayo. Oh. Ano yung tama, kung ano yung mali. At ang mali talaga, talagang hindi gusto yun ni Abba Yahuwah. Ang gusto ni Abba Yahuwah, yung tama talaga, na susunod tayo sa kanyang tura, susunod tayo sa kanyang kagustuhan. Hmm. At hindi lang gusto ni Abba Yahuwah na yung narinig natin na tura, baliwala. Ang gusto talaga ni Yahuwah, pang tayo ay makamit yung kaalaman na yung tura na itinuro niya sa atin, ating tanggapin at Hmm. ipamumuhay Tama. upang ah, maganda ang resulta. So, yun lang ang masabi ko. Oh. Praises po. Kaya Bayuwa sa additional explanation ni Brother Demetrio. Connected din po doon sa pagbibigay ng halaga sa pagsunod ng Torah, mga kapatid. So, yun po. Dalawang mga kapatid na ang nag-highlight. Talagang very important yung Torah, mga kapatid. Yadaya uwa. So, let's hear some more.
na magbabahagi o mag-share? Anyone? Please unmute lang po. Feel free po to unmute. At maaari pong magbahagi kayo batay sa ating nabasa, Taaliam o Psalm 127. And there are 5 verses. Ah, welcome po natin si Sister Bakar Shayao. Thank you for joining. Thank you for coming. Anyone else, mga kapatid, na nais na magbahagi? Please po, paki-unmute and then share what is that you wanna share, mga kapatid. Okay. Ako naman, Brother Dan. Brother Junicio would like to break the silence. Okay po, Brother Junicio. Go ahead po, Brad. Ah, Shalom po sa lahat ng mga Shalom po. kapitan. Sa akin po, yung yung sinasabi ni sister na yung tura ay kinakailangan din natin na ito'y pampanan natin ang tura sa ating mga journey sa lahat ng mga believers. At saka dito naman sa sa verse, this man who felt the quiver in him, in them, ang understanding ko po dito, yung may kaalaman. No, ang taong may kaalaman, yung sinasabi ni Brother Demetrio na may kaalaman sa Torah na parang he has a vast knowledge pertaining to the Torah of Abba Yahuwah, masabing may marami siyang ika-apply kung ano ang kinakailangan pagsunod sa kautusan ni Abba Yahuwah. So, kung makamtan natin ang mga challenges sa ating buhay, so dahil po may kaalaman, so marunong siyang he know how to face the challenges that he met. So, yung kaalaman talaga ang pinaka-importante, ang sinasabi dito sa verse 5 sa ating understanding. Kasi po, yung field quiver, according to the these verses, Baruch is man who has filled his quiver with them. But they are not ashamed. When they speak with the enemies and they get. So, kung ano ang ma-encounter natin na mga challenges sa ating buhay, mayroon tayong dito. Kasi po, may kaalaman man ang tao. May he's full of knowledge how to solve that, how to give a solution to that problem. So, yun, masabi ko, ang kaalaman at ang tura. So, pinaka-importante sa atin bilang isang believer at susunod sa kautusan ni Abba Yahuwah. Kasi po, kung sa atin lang, wala tayong magagawa eh. Si Abba Yahuwah lang ang nakakaalam kung ano talaga ang ibigay niya sa atin, na para sa atin. Kasi po sa atin lang nakagustuhan, hindi yun ang matutupad. So yun lang, Brother Dan, ang ano ko. So, Yada Yahuwah. So supporting again the idea or the need for wisdom, mga kapatid. Totoo po yun, no? Kasi kung balikan natin yung example ni Brother Demetrio kanina, na Shalomo, talagang binigyan ni Abba Yahuwah ng pagkakataon na pumili kung ano yung hihingin.
Dahil bata pa si Salomo sa panahon na ito, nang naging hari siya, wala siyang kaalaman, di ba? Dahil bata siya, wala siyang kaalaman paano i-handle yung mga matatanda, yung mga elderly, yung mga learned, yung mga may puno ng kaalaman doon. Paano niya i-handle yun? O, di ba? Talagang very, ano po, mga kapatid, very limited ang kanyang kaalaman. But, nung sinabihan siya ni Aba na ano yung hihingin mo, yun, he grabbed the opportunity. Di ako hihingi ng ano, whatever man, but hingin ko ang kaalaman, yung kakama, yung karunungan, mga kapatid. Dahil sa araw-araw nating buhay, kailangan natin yun, lalo na sa na-highlight ni ah, Brother Junicio, mga kapatid. Okay po, Yadaya Uwa, wonderful mga sharing sa ating tatlong mga kapatiran, mga kapatid, ang nagbahagi na. Anyone else would like to also share? Okay, mga kapatid, mamaya balikan ko po kayo kung ano po yung inyong mga dagdag na mga pagpaliwanag sa ating pagpatuloy, mga kapatid. Yung nabanggit ni Brother Dionisio at Brother Dimitrio na kaalaman ni Shalomo, makikita po natin yung reference sa Unang Hari, chapter 4, 29 hanggang sa 34. Okay? So, hindi na lang po natin basahin yan. Napaliwanag na rin po ni Brother Demetrio kanina. Unang Hari, chapter 4, 29 to 34. Yun po yung kwento na kung saan Shalomo, isang young leader, at kailangan niya ng tamang pag-unawa, tamang mga pagpasya, tamang mga desisyon bilang very young leader, mga kapatid. So, yun, wala siyang hiningi na anuman, but except humingi siya ng wisdom. So, yun po, mga kapatid, binigay sa kanya yung wisdom. So, ah, tama yung kanyang hiningi, mga kapatid. But ayon sa 1 Kings chapter 11 verses 1 to 8, mga kapatid, nais ko pong basahin natin ito. Can somebody go? 1 Kings chapter 11. Unang Hari chapter 11 verses 1 to 8. Bakit mahalaga po yan? Kasi dito, while it is true doon sa 1 Kings 4, 29 to 34, tama yung kanyang hiningi. Perfect yung kanyang hiningi. Wisdom ang na-highlight niya. Pero pagdating dito sa unang Hari 11 verses 1 to 8, meron pong nakita natin dito na limitation or weakness si Haring Solomon. Okay? Can somebody go there and help us read, mga kapatid? Unang Hari 11 verses 1 to 8. Sino po ang pwede makabasa? Please paki-unmute po. Then read to us aloud. So there are 8 na mga talata, mga kapatid. Can I ask someone? Unang Hari, chapter 11 po, verses 1 to 8. Can somebody read? Opo, Brother Dan. Sister Marife, salamat for uh, taking the time to volunteer to First, break the silence. First King 11, 1 to 8. Opo. Okay. And sovereign Shalomo loved many foreign women. In addition to the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite,
Edomite, Chidonian, and Hittite women. And the nations of whom Yahuwah had said to the children of Yasharal, you do not go into them, and they do not go into you, for they shall certainly turn away your hearts after their mighty ones. Shalomo clung to this in love, and he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. Came to be when Shalomo was old, that his wives turned away his heart after other mighty ones, and his heart was not perfect with Yahuwah his Elohah, as was the heart of his father Dawood. And Shalomo went after Ashtoreth, the mighty one of the Chidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. Thus Shalomo did evil in the eyes of Yahuwah, and did not follow Yahuwah completely, like his father Dawood. Then Shalomo built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, on the hill that is east of Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. And so he did for all his foreign wives, who burned incense and slaughtered to their mighty ones. Oh, Wow. Yahuwah, mga kapatid. Nabasa natin, narinig natin, mga kapatid. Ano nangyari kay Salomo, mga kapatid? In chapter 4, opo. Yes, go Sorry ahead. po, Ikaw Brad. mauna, Sister Marife. Thank you, brother. So, my realization dito, Brad, is tama talaga yung sinabi doon sa, I forgot the verse, but we should not be equally yoked with the unbeliever. We should not be conformed to the pattern of this world. Yun po ang nabi ko pa sa isip. So, si God is, siguro he wanted to, madami siyang asawa, so he wanted maybe just to make them happy, ganon. Oh. Because asawa niya, kaya kahit alam niya sa puso niya na it's abomination, but still pinabigyan niya pa din yung mga concubines or yung mga wives niya na mga pagan. So, in that part, hindi naman tayo pwede mamangka sa dalawang ilog. Oh. So, dapat talaga is, yung heart natin is, siguraduhin natin kung sino talaga ang nakalagay sa ating mga puso. So, you cannot serve two masters at the same time. Yun lang po. Mahalaga. Wow. Mahalagang mga paliwanag, mga kapatid. Mula kay Sister Marife. May realization na rin po. So, comes a man, the wisest man, who asks the right thing. Okay? Tama yung kanyang hiningi. Magkaroon siya ng wisdom. Shalomo started right, mga kapatid. But, he ended Wrong. wrong. Maaring tama ang umpisa. Pero kung hindi consistent doon sa mga na-highlight na ng ating tatlong mga kapatid, kung hindi consistent yung ating pag-uphold sa Torah, yung kaalaman na yun ay, ano po mga kapatid, madungisan o maano yan po, magkaroon po ng problem. Okay? So, wow, no? What else? Ano pa po yung lesson natin dito sa buhay ni Shalomo, mga kapatid? Brother Dan, Opo, Sister Cheryl, go ahead po. Kindly share. I have read in the book of it's in the book of Maccabees, Opo. yung
yung fall ni Shalomo dahil dun sa mga concubines niya. Opo. Kasi it is not just to marry. It is not just to have many concubines or wife. Mm. May ano siya, yung he wanted more. Yung greediness na nasa kanya. He Oh. have all of those powers kasi he was the king, a famous king. So yung greediness na kung mapapansin po ninyo, if we will go beyond what we have learned, hindi po yun para nasa top lang po tayo. We didn't go. Nawala po kayo, sister. Paki nakamute po kayo. Okay. Continue po. Naglalakad po kasi. Okay. Yung naging greedy po siya kasi kung mapapansin po ninyo, lahat po ng hindi po basta-basta mga concubines yun. All Mm. of his wives, all of his concubines are the daughters of other nations which has power, Tama. which has position. So, hindi po ang gusto niya, hindi lang po yung hindi niya na-discern, though he has that wisdom, pero Mm. hindi niya na-discern na when he goes with those wives, ay mahuhook siya. Mm. Hindi, ma, 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 ano yun yung maaaya siya. Mhm. Maaaya siya. Oh, maswade siya, maswade. Oo, ma-deceive, madi-deceive siya Maligaw siya. dahil doon sa kanyang sa wanting niya na ma-please yung mga wives niya. And there is one wives that he has na palagi siyang minamak na kapag ka hindi ginagawa yung gusto niyang mangyari nung yung wife niya yon ay hindi siya kumakain, palagi niyang pinipiti, Oh. palagi siya nagpipiti para ibigay ni Solomo yung gusto niya. And they go beyond nag-connect sila in the other world. Mm. In that worship, doon talaga nagalit ng husto sa kanya si Aba Yaua. Mm. Yung wives na yon na they go beyond worship kasi nag-worship siya together with that wife. Hashatan. Oh. Yun po. So, yung deceivedness, though we have that wisdom, kasi sabi natin, we ask wisdom to Aba Yaua every day, whatever we want, whatever we do, whatever we decided to do. But, yung deceivedness, hindi natin minsan nakikita. Mm. Yung sa mga desisyon ng buhay natin, minsan, hindi natin nakikita na in the front, at the top, maganda. Maganda yung layunin natin. Maganda yung gusto natin. Maganda yung outcome na gusto nating mangyari. But we did not discern yung deceivedness na ibibigay nung wisdom na gusto nating mangyari. Mm. Though we say na it is from Aba Yaua, but sometimes it is not. Mm. It's just in ourselves, the wisdom that we have. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah, mga kapatid, sa additional na pagpapaliwanag mula sa nabasa ni Sister Cheryl doon sa Maccabees, mga kapatid, kung saan na-highlight dito kung in fact dito ngayon nadagdagan ng additional na mga paliwanag. Dito nakita natin na
Shalomo went beyond doon sa mga mighty ones na na-highlight kung saan nanggagaling yung mga babae. But dito ngayon sa paliwanag ni Sister Cheryl, talagang humantong siya doon sa talagang sinamba na ni Shalomo si Hasatan dahil doon sa babae na kung saan naging instrument ah ni Hasatan nagkaroon ng connection at yun mga kapatid ang hindi talaga ah pleasing in the sight of Abba Yahuwah yung nangyari dito. So dito sa unang hari hindi masyadong mabigat mga kapatid pero meron pang mas mabigat pala na mga kasalanan na ginawa ni Daud mga kapatid outside dito sa nabasa natin sa unang hari chapter 11. So wow, amazing po and yan ay magbibigay po sa atin ng stern o strong warning mga kapatid na maging maingat tayo, maging mapagmasid tayo mga kapatid. Otherwise, yung puso natin was already turned away mga kapatid. Nice ko rin i-highlight na kaibahan sa dalawa, si Daud at saka si Shalomo, meron silang kaibahan mga kapatid. Kung hindi ko nagkamali, parang 2 beses na banggit dito na hindi pareho sila, hindi pareho ang kanilang mga puso mga kapatid. Verse 6 halimbawa, Shalomo did evil in the eyes of Yahuwah and did not follow Yahuwah completely like his father Daud. So dito yung kaibahan nilang dalawa. Did not follow Yahuwah completely. Unlike Daud. So si Daud, complete po, buo ang kaniyang puso. Nag-follow, nagsunod siya kay Abba Yahuwah. But si Shalomo, hindi po complete, mga kapatid. So kung i-describe natin yan, ano yan? We would say na kalahati lang, okay? Look at that, mga kapatid. Verse 11, and Yahuwah said to Shalomo, because you have done this, you have not guarded my covenant. Oh, you see? And my laws, which I have commanded you. I shall tear the rain away with you and give it to your servants. So, yan mga kapatid ang nagiging outcome o nagiging resulta doon sa kumbaga tragic ending kumbaga mga kapatid. Tragic ending. Kung bakit tragic ending? Kasi nahati po. Nagkaroon po ng na tear down yung kaharian. Kaya dito nag-umpisa yung nahati na ang Yasharal. Northern yung nasa taas, northern yun ang 10 tribes and then yung southern yun po yung 2 tribes. So dito nag-umpisa na instead na isang bansa sila, mga kapatid, ngayon nahati sila. Bakit sila nahati? Yun po ay consequence sa kasalanan ni Daud na hindi buo yung kanyang puso. Hindi siya nag-keep the Torah and the covenant, mga kapatid. So, yun po. Wonderful sharing. Anyone else who would like to share? Meron pa kayong idagdag dito, mga kapatid? Okay po. Tuloy po tayo sa ating pagpapaliwanag, mga kapatid. So, malinaw, mga kapatid, na Shalomo, okay, hindi buo ang kanyang puso kay Abba Yahuwah. So, dapat pareho tayo kay Daud na ang puso ay buo. Yung commitment, yung love, yung dedication sa Torah, ang covenant, dapat buo tayo. Single-handed tayo. Single-hearted, mga kapatid. Not double-hearted o not dubli kara.
Di ba? You're familiar with doble cara, mga kapatid, di ba? Okay, we cannot, dun sa na-highlight ni Sister Marife, hindi tayo pwedeng mamamangka sa dalawang ilog. Sa na-highlight ni Sister Marife na verse kanina, we cannot serve two masters. Yan po. Isang master lang ating susundin. Just like what Daud has demonstrated. Moving on, mga kapatid, sa verses 1 and 2, yun na nga, na-highlight na kanina, all effort is in vain without Abba Yahuwah, mga kapatid. Yung pag-build natin ng house sa nakaraang Shabbat, mga kapatid, na-highlight po natin yan, di ba? So, hindi ko na i-elaborate pa. Example dito, yung effort natin to labor and to build a house, magiging ano po, magiging useless, worthless kung ating namin yung verse 1. And kasali dito yung trabaho as a watchman, mga kapatid. Kahit tayo ay awake, gising, pero anong mangyari? Okay? Yung ating effort, opo, yes, dagdag dito ni Sister Cheryl na si Daud, ang nangyari kay Daud, mga kapatid, is, yun na nga, merong repentance. And sincerely, mga kapatid. But Salomo, hindi siya nag-repent. So, dagdag natin dito, mga kapatid, kung bakit Daud found favor in the eyes of Abba Yahuwah, dahil nung nagkasala siya, siya po ay nag-repent. Siya po ay humingi ng tawad, mga kapatid. But si Salomo, wala po. Wala po tayong nakita na may repentance si Salomo, mga kapatid. Siguro except doon sa Ezekiel, no? Except doon sa Ecclesiastes. Okay? Sa Kohalat. Kasi ano po yung Kohalat chapter 12? Ano pong nakasabi doon, mga kapatid, sa chapter 12? Sister Bakar Asayao, pwede mo bang basahin yon? Kohalat chapter 12 o Ecclesiastes chapter 12. Yung last two verses ba yun? Oh, yes. Opo. Last two verses. Chapter 12, 13 and 14. Okay? Wala tayong clear word for word directly na nagsalita or nag-confess si Shalomo, mga kapatid. Or nag-repent si Shalomo. But sa kanyang mga pagmuni-muni, sa kanyang mga reflection, meron po siyang mga realization. Saan po? Kohalat o Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. Can Sister Bakar Sayao read that two verses? Okay, kung hindi po ready, anyone, mga kapatid? Brother Casadiao, if you are ready. Brother Dan, Opo, salamat, Brad. Ecclesiastes chapter 11, Chapter 12, chapter 12, verses 13, 13 13 and and 14. 14. Let us hear the conclusion of the entire matter. Revere Alua or Aloyam and guard his commands, for this is to all mankind. For Alua shall bring every work into right ruling, including all that is hidden, whether good or whether evil. Okay po. So, dito natin, salamat Brother Casadiao sa pagkabasa. So, mga kapatid, dito natin napansin na si Daud at the end sa kanyang buhay, meron din po siyang realization. Pero wala tayong nabasa na nag-repent siya. But meron po siyang realization that the whole conclusion of the matter is fear Yahuwah, fear Alua, o fear Aluwayam, mga kapatid. And keep His commandment.
So, diyan lang natin makikita sa kanyang sa dito sa last two verses, but kung meron bang specific talaga na word na Shalomo repented, mga kapatid, wala tayong mabasa so far. Okay? Yan ba, sister, ay nabasa mo o napansin mo doon sa ibang mga other writings? Baka yun din po ang mga napansin na ni Sister Cheryl sa ibang mga extra writings, extra scriptural writing, mga kapatid. Okay, moving on to... Ah, Opo, hanggang ngayon, Brother Dan, as I have reading, wala pa po akong nababasa na Shlomo. Di po ba si Daud, yung nagkasala siya dun sa kay Urea? Di ba nag-ano siya, nagsaklot siya, opo. nagrepent siya, but Shlomo, parang wala pong writings. Wala pa po Hmm. ako nababasa. Kaya nga, tama. So, so far, wala pa, mga kapatid, no? Wala pa tayong evidence ayon sa mga pagsuri ni Sister Cheryl. Except dito sa sa Kohalat, pero yun ay realization lang. Yun ay conclusion, kumbaga, mga kapatid. Pwede naman na nag-conclude siya dahil na-realize niya yon, pero wala talaga siyang genuine na pag-repent, mga kapatid. So, yun po, tuloy po tayo sa ating pagpapaliwanag, mga kapatid. So, dito sa verse 2, yun po ang ating na-highlight na those who are watchman, kahit pa sila ay stay awake, with all the effort, mga kapatid, na kanilang ginawa, yun po ay magiging useless, mga kapatid. Magiging futile kung yung mga bagay na yun, mga kapatid, kung sila po ay kung si Aba Yaoah po ay hindi kikilos, mga kapatid. So, ano po yung punto dito, mga kapatid? Ang punto po dito is, kung i-connect po natin ang verse 1 and verse 2, with all our effort to build our house, to work as a watchman, mga kapatid, at ano pang ibang mga ipapagawa ni Aba Yaoah. Ang pinakapunto dito, mga kapatid, is, when we carry our effort, when we do all the tasks, when we do all the hard work, the labor, mga kapatid, kailangan talaga yung ating panhiniwala, ating pananampalataya kay Aba Yaoah. Na kahit pa man anong gawa ang ating gawin, mga kapatid, pero kung wala tayong pananampalataya kay Aba Yaoah, all this effort ay magiging magiging useless. So, i-apply po natin yun sa ating journey, mga kapatid. In our journey, may mga hanap buhay tayo, di ba? May mga effort tayo na maka-earn for a living, di ba, mga kapatid? Sa na-highlight kanina ni Sister Asara, na kung tingnan natin yung iba na wala naman silang relationship kay Aba, pero nandun yung kanilang mga resources, mga kapatid. Okay? So sa atin, oo, malamang wala tayong ganun na mga daming mga resources compared doon sa iba na wala pa nakakilala kay Abay Owa. But what is important here, tayo ngayon na tayo nakakilala sa Kanya. Ito po yung mahalagang bagay, mga kapatid. Tayo na nakakilala na sa Kanya, kailangan talaga tayo na, all out na tiwala kay Abay Owa, mga kapatid. Dapat all out yung ating tiwala kay Aba Yaoah in all our, yes po, Sister Cheryl, Yaoah Barak po, and Shalom. Mga kapatid, all out yung ating tiwala dapat kay Aba Yaoah. Yung pananampalataya natin, yung ating puso dapat buong buo, at everyday yung ating pananampalataya nga dapat buong buo din po kay Aba Yaoah. So, yun po ang nais nating i-highlight dito, mga kapatid. Sa susunod po na Miyerkules, tingnan po natin yung Taaliam 1:28 verse 2. Na ang halimbawa dito ay farmers. Farmers work hard
mga kapatid. But, sa kanilang pag-work hard, nandyan yung diligence. Ngunit sa kanyang diligence, dapat nandyan din yung pananampalataya. Okay? Work hard, labor, everything na ating gagawin, mga kapatid, dapat with diligence, pero dagdag talaga natin, mga kapatid, diligence in faith or belief. Diligence, kung sa ibang pagkasabi pa, yan ay diligence in amuna, mga kapatid. Diligence, ngunit dagdag natin yung pananampalataya, yung pagtiwala kay Aba Yahuwah na kahit ano pa mang diligence na gagawin mo, pero kung walang tiwala kay Aba Yahuwah, all effort will be useless or will be futile, mga kapatid. So, yun po. Balik tayo dito sa verse 3. Look at verse 3 po ng Taaliam 1:27. Ano po yung sinabi ng verse 3, mga kapatid? Tuloy tayo sa verse 3. Sinabi dyan, look, children, sinabi dyan, no? Okay, bago tayo sa Luke verse 3, may sinabi po dyan sa last part ng verse 2. So he gives his beloved sleep. Okay? So, even pala yung pagtulog natin, mga kapatid, is also a baraka kay Aba Yahuwah. Maraming mga tao na naghiga pero hindi makatulog. But tayo, bago tayo matulog, yung ating pananampalataya, yung ating pagtiwala, Aba, salamat po na sa aking paghiga, sa aking pagkatulog, ay maging mahimbing po. Masarap po ang aking pagtulog at pagising ko sa umaga. Damang-dama ko ang inyong baraka. Dapat ganun po, mga kapatid, yung ang ating attitude, mga kapatid. So, yun po. Moving on tayo sa Proverbs 10:22. Merong connection ito, mga kapatid, no? Proverbs 10:22 or Masalyam. Can somebody go and read, mga kapatid? Masalyam 10:22 at Masalyam 23:4 and 5, mga kapatid. Sino po ang pwede maka-volunteer? 10:22 O and Brad, then 23:4 and 5. Go ahead po, Brad. Yes, sorry, salamat po. Proverbs 10:22, the blessing or the baraka of Yahuwah, it maketh rich, and he added no sorrow with it. Wow. Ang pagpapala ni Oo. Yahuwah ay Napakaganda, Brad. Yes, sir, no? Apo. Wow. The baraka of Yahuwah makes one rich, and he adds no pain with it. O, mga kapatid, nandyan yung baraka ni Aba. Okay? Makes one rich, and he adds no pain with it. Mga kapatid. So tayo'y naniniwala na ang sangkatauhan ni Aba na may paniniwala sa Kanya, may tiwala sa Kanya sa lahat ng bagay, may mga baraka without pain. Okay po? So mga kapatid, hintayin natin ito. Let's hope for this. Let's wait for this, mga kapatid. Let's expect for this. But again, yung ating pananampalataya, yung ating pagtiwala, buong puso na pagtiwala kay Aba Yahuwah, nagagawin niya yan. What about Brad sa 23 verse 4 and 5? 23, Opo. 23, 4 and 5. Opo. 23, 4 and 5. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. While thou set thine eyes upon that which is not, for riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward Shamayam. So ano po yung napansin mo diyan, Brad? Tungkol sa richness.
Yung pagpapala, Brad, na hindi galing kay Aba, parang Oh. may kasabihan tayo na ano eh, yung pera sa hangin, madaling mawala. Pero yung pagpapalang galing talaga kay Aba, talagang ma-appreciate mo na talagang kasama or kasabay ng iyong pagpupuri at pagpapasalamat Hmm. sa kanya dahil alam mo na talagang nanggagaling sa kanya. Hmm. At may ano ba, may value ah, rather than sabihin nating ano doon sa ah, pagpapalang ano ba na, yung ano yung pera sa hangin Oo. na alam mong hindi talaga galing kay Aba. Hmm. Yun yun. So, merong kaibahan talaga doon sa pagpapala na nanggagaling sa kanya. Okay po. So, talagang magandang pagpapaliwanag yan, mga kapatid, ni Brother Rosario, na kung saan balikan mo yung verse, malinaw po, mga kapatid, na ah, hindi tayo dapat naka-zoom in doon sa riches na yun, okay? But, saan tayo naka-zoom in? Di ba? Yun ang minsan Brad pagkakamali sa tao eh. Nakapokus tayo pagka may pagpapala, nakapokus tayo sa pagpapala instead Oo. of sa nagpapala. Oo. Ayun, eh, yun yung madaling ano eh, Hmm. madaling ano ba yun? Parang yun Diyan, minsan ang gagamitin ng kaaway eh. oo, diyan tayo laging nalilihis, no? Oo, opo, opo. Oo. So, magandang ah, magandang mensahe mga kapatid ni Abay Owa sa atin ito na while it is true, hanap buhay tayo, we labor diligently and so on and so forth, however you describe yourself, mga kapatid. But tingnan natin yan, let's do it with belief, which let's do it with focusing on Abay Owa na siya yung source, mga kapatid. Ah, Na paano mo sinabing, Brad? Hindi lang doon sa mga ano yun? Pagpapala, ano yun? How did you say it? We focus on sa mga ah, barangka pero hindi tayo nakafocus sa nagbibigay. Opo. opo, opo. Oo. Wag tayong mag-focus doon sa pagpapala kung hindi doon sa nagpapala. Yun, yun, Oo. yun O- maganda eh. okay, nakuha natin 'yun, no? Kasi magandang pagkasabi mo yung kanina. Ah, Brad, yes. sorry to cut you. May ano lang ako, Brad, kasi yung sa side ng husband ko is ano talaga, they are Christians. Tapos, Brad, may business, yung business talaga nila is yung pag may piyesta, andun, kasi ukay. Kasi mas malaki daw ang kita pag may ganyang mga okasyon. But, Opo. para sa akin, Brad, lang, may my own opinion. Ah, yun nga, they feel barak kasi piyesta, maraming tao, maraming pera, syempre, mga tao, kasi piyesta. But then, para ba yung sinasakyan nila yung worldly event para kumita ng marami? Ganun ba, Brad? Hmm. So, I don't know if ano yung comment niyo dito, but para sa akin is, it's very like, unlikely. Kasi Christian sila, Brad, pero doon kung mayroong mga piyesta, andun sila. Kasi mas malaking kita doon. Kasi maraming tao. Ganun. I don't know Opo. if, Ah, um,
kung talaga hindi pa tayo committed o nakakilala kay Abba Yahuwah, ang comment ko lang is maaring iba po mga kapatid yung ating pananaw sa mga bagay na yan. So, kaya we understand na yan ang kanilang pananaw, kaya ang kanilang belief, mga kapatid, kaya ginagawa nila yon, mga kapatid. But sa atin siguro, we will look at it as a point of, we will look at it as a lesson, okay? Na kung yun man ang kanilang pananaw, then tayo, we don't have, no? And dahil recorded nga itong ating discussion, no? Next time, refrain tayo sa mga pagbigkas, no, ng mga other groups that would be offended. At that is yun, makapag-offend din po sa kanila. But we just state it in a general sense na ito yung pananaw ng iba, okay, ganyan. But sa atin, ano yung pananaw natin? So, ganon yung ating pagtingin, no, sister, sa situation na yan. Maaring maraming pera yung nadala nila pag-uwi dahil they do it with the celebration, with the festas going on. But ano kaya yon sa pananaw ni Abba Yahuwah? On the part kay Abba Yahuwah, di naman kagustuhan niya na mag-join tayo sa ganon na mga gawain, di ba? So, yes, materially, financially, meron, opo. Pero, yun ba ay nagustuhan ni Abba Yahuwah? Okay, so malinaw po sa ating pananaw ngayon na iba na ang ating pagtingin diyan. Okay, so moving on muna tayo sa salamat sa pag-share. Moving on tayo sa verses ano po. Nais ko lang i-close here itong 1 to 3 saying na dahil dito sa Proverbs 10:22, 23, 4 and 5 sa napaliwanag na ni Brother Yasaria o kanina. Mga kapatid, para sa atin, diligence is very important. Pero na nga, diligence with belief kay Abba Yahuwah. Kasi kung tingnan natin yung diligence dito na ating na highlight mo, Sister Marife, yung diligence ngunit merong greed, okay? Diligence with restless anxiety. Okay po? So, maaring grabe yung pag-work hard natin, pero coupled with it is greed and restless anxiety, mga kapatid. So, dapat maging maingat tayo dyan, no? Kasi may mga reference tayo on diligence, pero meron pa lang, it is also coupled with or motivated with, kumbaga, motivated with greed and restless anxiety. So, dapat tayo bilang mga Yahuwah believer, dapat wala tayo dyan. Okay? Ano pala yun sa atin? So, dapat yung sa atin ngayon is, yun na nga, while it is true na mayroon tayong diligence, pero yung ating belief, yung ating tiwala ay nandoon kay Abba Yahuwah. So dapat ganun po yung ating pananaw ngayon, no? Sa ating in the issue of diligence. Halimbawa, may command sa Exodus o Shamot 28 to 11. Sa nakaraang Shabbat, nabasa po natin at napaliwanag yan. Na, ano po, ilang araw po yung binigay sa atin na tayo magtrabaho? 6 days. Okay? So, we are commanded to work 6 days. Yan po pala ay gift. Gift mula kay Abba Yahuwah para sa kanyang
mga sangkatauhan. Kasi 6 na araw ang binigay na tayo yung magtrabaho, mga kapatid. But, yung pagtanggap natin sa gift na yan, dapat sa ating pagtrabaho, ganun nandoon pa rin yung ating paniniwala, mga kapatid. That Abba Yahuwah is what? Able to barak us, mga kapatid. So, nandoon yung ating buong tiwala kay Abba Yahuwah na apart from Abba Yahuwah magbarak sa atin sa araw-araw nating 6 na araw na ating hanap buhay, wala pa rin mangyaring shalom, wala pa rin mangyaring provision, kumbaga, mga kapatid. So, yun po, nawa magkaroon tayo ng ibang pananaw na diyan. And then, lastly, itong verses 3 to 5. Verses 3 to 5, kung titingnan natin yan, mga kapatid, talks about yung mga kabataan, di ba? Yung kung marami pa lang mga anak, ano po? What is it kung maraming mga anak? Di ba? Baraka po, di ba? It's a baraka to have many children. Bakit po baraka kung maraming mga anak? Sinabi diyan, children are, ano po? Heritage. Ano yung heritage, mga kapatid? Yung sinabi diyan, look, children are an inheritance from Yahuwah. The fruit of the womb is the reward. Okay? Inheritance mula kay Abba Yahuwah yung children. So kung maraming mga anak, maraming mga baraka. Okay? Bakit po yun? Kasi those are the fruit of the womb. Sinong involved dito? Yung husband and wife, mga kapatid. So yun ay pagpapala. Yun ay mga baraka mula kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Paano po ito naging baraka? Kung tinan mo yung kasunod na mga verse. Okay? Sinabi dyan, the fruit of womb is the reward. Okay? Verse 4, as arrows in the hand of the mighty man, so are the children of one's youth. So, bakit po naging baraka po sa isang ama yung kanyang mga anak? Okay, look at verse 5. Baruch is the man who has filled his quiver with them. They are not ashamed when they speak with their enemies in the gate. So, ibig sabihin, the more children you have, the more Baruch are you. Why po? Bakit po? Because dito, they are no longer little child, but they are now grown up. Okay? And when they grown up, kung ang isang ama ay haharap sa kanyang mga kalaban, ano po? Tapos, haharap sa kanyang mga kalaban, tapos sa kanyang mga likuran ay mga grown-up children. So, ano po, mga kapatid, ang mangyari? The father can now what? Speak with, ano po? Confidence sa harapan ng kanyang mga kaaway. Naalala niyo, mga kapatid, yung nangyari kay Dinah? Di ba? Ano nangyari kay Dinah? Di ba na-rape siya, yung 13th na anak ni na babae, di ba, mga kapatid? Na-rape siya. So, ano ang reaction ni Yaakub? Tinatawag niya ang kanyang mga anak. Ano ba itong ginawa niyo? Baka papatayin tayo sa mga tao dito. Okay? Kasi po, nagkaroon po ng reaction yung, ano po, nagkaroon ng reaction yung mga anak na lalaki ni
Yaakov. At anong ginawa nila? Pinatay nila yung mga lalaki doon sa village na yun. O, di ba mga kapatid? Kung nag-iisa lang yung anak ni Yaakov doon, wala talaga, ma-overpower sila. But dahil marami yung kanyang mga anak, okay, they speak with confidence sa harapan ng kanilang mga kaaway. So, ano po yung punto natin dito mga kapatid? Ah, So, yes, ah, Brad Dionisio, meron po kayong bahagi. Go ahead po, Brad. Baraka yung maraming anak. Opo, Dahil po, ah, ah, may maraming mautusan siya. No? We have more to command tama. him. So, yun, baraka yun sa, ano, Hmm. sa, yun, yun At lang, brother. tama. So, dagdag pa doon sa maraming mautusan, kung may mga pangangailangan, marami din pong ano, di ba? Maraming pwedeng makapag-contribute. Pwedeng maraming makapag-ambag, di ba mga kapatid? So, talagang nandoon po yung baraka ni Abba Yawa kung bakit to have more children, also to have more baraka, mga kapatid. Okay po? So, yun na po ang aking nais na ibahagi. So, balikan ko kayo mga kapatid. What is this na may mga pangungusap si Abba Yawa sa inyo na makukuha natin dito sa Taaliam 1:27? Anyone would like to share? Please unmute po kung sinong nais na magbahagi. Is this applicable sa ano po dito yung pwedeng ma-apply sa buhay natin ngayon mga kapatid? Kaming mga matatanda na, wala nang panahon na magkaroon pa ng mga anak. So, ano po, nurture natin yung mga current children natin, mga kapatid. Kung nag-iisa yung anak mo, in-nurture mo yun na magiging makakilala kay Aba, na magiging matatag ang kanilang pananampalataya kay Aba Yawa. Yun po yung magandang lesson dito. But para sa mga young na nakikinig sa Republis, na pwede pang makaanak ng marami, yan ba ay something na practical pa ngayon or challenging na kung maraming anak? Brother Casadia, go ahead po. Ah, Ah, ano lang Brad, itong verse 3, Best rin sa'yo, go ahead po. para bang ang nakita ko dito is wala naman siguro, wala mang um, specific numbers na binigay dito. Tama. But kung noong kapanahon na nila noon, siguro ang marami is talagang blessing yun. Advantage, no? Kung marami. It's, kasi ang resources ay nandoon lang. Hmm. Pero sa ngayon panahon, lalo na sa ating sitwasyon, Challenging, no? Sa resources. Pilipinas, talagang hindi siguro applicable Applicable. yung May point. maraming May point. kasi paano na kung ano na nangyari, atin nang narinig, atin nakikita na yung mga maraming anak, lalo nang nagkahirap-hirap, Tama. marami nang nagagawang mga hindi tama. Hmm. So siguro ngayong panahon, ngayong kapanahonan, ang wisdom siguro is hindi tayo padaloy-daloy, padalos-dalos na magkaanak Ah, kapag hindi natin
may ibigay ang mga pangangailangan sa pamilya. Hmm, tama. Yun lang siguro, Brother Dan. Lalo Salamat. na ngayon na very expensive, no? Very expensive yung pagpapakain, pagpapaaral. Hindi madali. Okay? Very expensive na. So, sa ating panahon, let's be practical, mga kapatid. At tama yung sinabi ni Brad na hingi tayo ng kaalaman kay Aba, ano po yung kanyang kalooban. So, ito'y para sa mga single na nakikinig, para sa mga young ones na nakikinig, na magkakaroon po ng weighing, okay? At i-weigh po kung ano yung angkop doon sa situation na kung saan tayo ngayon, mga kapatid. But with us who have already children or who has one child and who have children, yun po, i-nurture natin sila, nawa panalangin natin na nawa sila'y magiging faithful kay Aba, magiging committed doon sa Torah, mga kapatid, ni Aba Yahuwah. Yun po ang ating focus ngayon. Like, you have grandchildren, okay po. So, maganda pong application ito na nawa build up natin yung kanilang walk and faith or belief kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? But in Brad, Opo, di, Brother Yasaria, go ahead po. habang nagpaliwanag si Brother Pio, napatawa ako sa sarili ko kasi Brad, pagpapala pa rin Brad, kahit ngayon sa kapanahonan natin, pero hindi naman sa lahat. Ah, oo. Hindi naman sa lahat kasi yung may maraming anak ngayon, pinagpapala pa rin sila kasi kinukuha ng DSWD at saka ng may sustento ng Fortis eh. May Oo. sustento ang gobyerno. Pero hindi Oo. naman sa lahat po, opo. Pero sa tingin ko po talaga, practically speaking, ay sa mga papasok pa lang po sa ika nga ano tawag nito? Sa kasabihan or salitang pabiro, Aha. kung papasok ka pa lang sa magulong buhay na ay wag mo nang tangkain na magparami ng anak sa panahon ngayon. Magulong buhay. Kasi mahihirapan talaga kayo. Baka maghiwalay pa kumbaga sa ano. Oo. Kaya po ay kung papasok sa talagang ano sa buhay na may asawa, talagang ano financially dapat handa ka, Hmm. emotionally, physically at saka lalo na sa spiritual din. Opo. Ang pagiging magulang ay talagang malaking ano. Ngayon ko lang din na-appreciate kung paano or kung ano talaga ang tunay na pagiging magulang kasi Hmm. ikaw mismo ang magpapasa ng ano mo eh. Kung ikaw mismo hindi handa ay magiging weak ang isang kumbaga tahanan na bubuuhin mo. Oo. O talaga ano magiging kawawa din yung mga anak kasi ang mga anak lagi pong nakatuon at nakatingin po yun sa magulang eh. Kaya Tama. may video akong nai-post nga din po sa ano ko sa Facebook ko ay ano po talaga na tayong mga magulang talaga magsimula sa atin yung true parenting na kung Oo. paano tayo mamuhay, paano tayo tumindig sa isang sitwasyon na makita ng ano lalo na pagdating sa pag-ibig, yung Hmm. tinatawag nating selfless love na Hmm. to make the story short lang din na to give you an idea na nagtitimplan ng juice yung ano head of the family, yung tatay at hindi na napagkasya doon sa tatlong baso yung juice na yon na inano niya, inilagay niya sa Naghati-hati na. tatlong baso.
dinagdagan po niya ng tubig, nakita yun Oh. ng opo, nakita yun ng asawa, yung sa asawa pa dinagdagan ng tubig. At nag-iling-iling po yung asawa, pero kalaunan after niya dinagdagan ng tubig, ipinalit pala niya yun dun sa kanya. Oh. So, yung purong kanya, ipinalit niya dun sa asawa niya, at yung kanyang kinuha na dinagdagan ng tubig, yun yung nagiging sa tatay. At nakita naman nung ano yon, nung asawa na yon, nung merong kinuha din yung tatay, pinagpalit niya doon sa husband niya ulit. Oh. At opo, nung nakita naman nung anak niya, may kinuha lang din saglit yung nanay, ay ipinalit din nung anak opo, yung may saling Yung may tubig chain na of effect, ha? opo, opo, na kinuha nung anak. So yung anak mismo ang nakakuha at nakainom ng may halong tubig. So ang lesson po doon ay ah, yung selfless love na Tama. ipinakita ng parent ay makukuha talaga nung anak kung ano yung nakikita ng anak sa kanyang mga magulang. So Hmm. it all starts with the father and the mother kung ano yung nakikita talaga nung anak. Yun Oh, nga, may yung kasabihan nga po tayo pagmamahalan, na no? Yung opo, pagmamahalan ng opo, mga magulang. opo. Sa mata Yeah. ng bata ay ano po yun, may kung sino po yung nakaalala doon sa Oh. kasabihan, Kung ano yung nakikita ng kung mga ano yung bata na nakikita ng ginagawa ng bata mga na matatanda, opo, para sa kanila, o yun ay tama. opo, yun po Ah, yun. So, yun yung magandang ano po doon eh. So, yun lang, Brad. yada, yeah. So, wonderful reflection, no? Maganda pala yung video mo, Brad. Ah, Opo, opo. very Nasa angkop po dito sa ating discussion din po ngayon patungkol sa mga magulang. Shinare ko po yun sa Facebook page ko po. Kaya, Oh, yada. Yada, yawa. So, mga kapatid, open pa? Meron pa bang mag-share bago tayo magtapos? Sister Bakar, sa yao. Sister Amanu, yan na. Sister Pamela, you wanna share something pa? Sister Maripe, anyone? Brad, Opo, go ahead, Brad. siguro ngayon na tayo ay nakakilala kay Aba Yahuwah at alam natin na ah, tayo po ay pinagbubuhay ni Aba Yahuwah Opo. na, na ang gusto niya ay tayo ay obedient sa kaniyang Torah Hmm, at faithful tayo at lalo ng ah, alignment tayo sa ating pamumuhay tama. sa Hmm, Torah sa mga salita ni Abay Yahweh kasi yun lang ang palaging ah, sinasabi ni uh, Yahushua na sabi niya he did not abolish the law tama. but he guarded it and fulfilled it. So yun lang siguro ang palagi nating ilagay sa ating isipan na Hmm, ah, totoo na mayroon tayong desire na magka ano maka-acquire ng mga ah, bagay, mga bagay-bagay, pero or riches ba, pero kapag alam natin ang 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 Torah, ang mga salita ni Aba Yahuwah, ito ay magbibigay sa atin ng contentment. opo, tama. Kasi alam naman natin kung ano ang gusto ni Aba Yahuwah sa ating buhay. Hmm, So, yun lang siguro, Brother Dan. tama. Salamat. So, gandang insight yun, mga kapatid, no? Na kung saan talagang na-highlight ni Brother Kasadyao yung ating pamumuhay, mga kapatid. Consistent doon sa Torah, ah applicable doon sa ating mga araw-araw na mga hanap buhay.
Kung naka-zoom in tayo talaga doon, yung buhay na may contentment, no? Satisfaction. Yun po yung nagbibigay sa atin ng kaibahan ngayon compare doon sa ating ibang pananaw noon, mga kapatid. So kung sa ganun, while it is true, hanap buhay tayo, but yung Torah ay ating binibigyan ng halaga, mga kapatid. So, what would happen then is, kung ano yung baraka na ibigay ni Aba, tuwang-tuwa na tayo. Whatever that is na ibinigay ni Aba, that already lead us to satisfaction and contentment. Mga kapatid, bilang konting testimony, sa aming trabaho ngayon, talagang nasa ano kami ng mga challenges dito sa trabaho. Sa trabaho ko ngayon, mga kapatid, bilang guro. Kasi po, nandoon pa rin, no? Delay pa rin yung aming mga, shall we say, yung compensation namin delay, mga kapatid. So, that being said, paano nagkaroon ng tuwa, satisfaction na trabaho tapos delay yung mga compensation, mga kapatid? Oh, imagine mga more than 2 months na, mga kapatid. So, paano po? So, yun ang nasabi ni Brother Casadia na whatever that is sa ating paghanap buhay, whatever that is na may mga baraka, masaya ka. So, sa akin, yung extra work na trabaho ako bilang Maxim Rider, nandoon po yung whatever that is na magiging available na resources, tuwang-tuwa na ako, mga kapatid. Okay? Whatever that amount is, mga kapatid, tuwang-tuwa na ako dahil meron akong ikabili ng simple, basic na mga pangailangan sa araw-araw. So, yun po, talagang masasabi natin na ibang-iba, mga kapatid, ang ating buhay at ang journey ngayon. Noon, kung wala tayong matanggap na ganon, more than 2 months na, talagang siguro, ano na kaya? Di ba? Mga kapatid, nakita ninyo ang kaibahan. So, but sa akin, sa journey ko, iba po. Not complaining, yung tuwa and excitement sa trabaho nandiyan pa rin. Mga kapatid. So, ayun ko kung napapansin ba yan ng mga kasamahan kong mga guro, mga kapatid. But as far as I'm concerned, yung passion ko, yung desire to teach and so on and so forth, nandoon pa rin kahit ganon yung mga delays, mga kapatid. So, yun po, yadaya uwa sa journey na ito na while we apply diligence, hard work, pero zoom in tayo lagi doon kay Aba na siya yung lahat, siya yung in charge sa lahat, mga kapatid. But assured naman po kami na once na darating yung baraka na yun sa aming trabaho, nandyan naman. Kumbaga sinasabi ng iba, parang passive income ito. Passive income ang tawag ng iba na kasama naming guro. Okay po, so yan po, very personal but hope na nagbigay po ng liwanag na talagang ibang-iba ang ating buhay ngayon with Abba Yahuwah and Yahushua. Go ahead po, Brother Junicio. Yan, habang kayo ay nagpaliwanag sa trabaho mo, parang nakarelate ako nga nagturo pa rin ako. Tama Kasi po, noon. Oo. turo ko no, doon sa mindset, no, ako'y huminto kasi wala nang tamang sweldo Oo. na hindi makapasya sa aming hindi it cannot afford our necessities. So Opo. at nung hindi na nagbigay kasi sabi niya wala pa daw at utang na kami ng utang. So sabi ko hindi na ako hihintuan lang ako maghanap ako ng ibang trabaho. Yun lang ang parang nakulit ako kasi po ang sa atin gusto natin pero
kung hindi gusto ni Abay Yawa na yun Hmm. talaga ang dadaanan natin, so wala tayong magagawa eh. So, Tama. parang galit ako sa sinabi mo brother Dan Opo. sa pagtuwa. Pero may kunti rin akong paliwanag tungkol sa sabi ni brother Sadyaw, brother exactly, no, Opo. nga yung mga bata, no, kung anong nakita nila na ginagawa sa kanilang mga ama, sa kanilang ina, yun ang natutunan nila. Oo. Kung siya ay bata pa. Pero kung malaki na, matanda na, they can also learn to outside Opo. at home. So, yun, may masabi natin na ang hindi natin natutunan, kung matanda na sila, matutunan rin nila. So, yun ang sabi ko na ang kaibahan. So, yun nga na ang kinakailangan dito na matuto silang matakot kay Abay Yawa kung ano ang kagustuhan ni Abay Yawa. Tama. Kung pumunta sila sa ibang yung mga Opo. manuto, so may na sila, no, sa kanilang buhay. No? Tama. Kasi hindi natin mapigil hindi tayo makapigil sa kanila dahil matanda na sila. So kung ano ang kinakailangan nila. So yun nga, tayo'y nagbigay lang ng sa akala natin na yun ang tama para sa kanila, pero kanila rin ay gusto rin nilang matuto rin ng ibang mga gawain. So yun nga, masabi ko na si Abay Yawa lang talaga ang natin, Yada. no, ang pag-asa natin. Oo, tama. Yada yawa. So, tama naman Brad yung ginawa mo kasi iba yung situation mo sa panahon na yon. Talagang kailangan ka mag-resign, no? Kasi may mga malaking challenges na maliit pa yung mga anak mo at kailangan ka maghanap ng paraan. Kasi iba kasi sa akin kasi all grown up na yung mga anak ko, nag-iisa lang ako. So, uh, I can manage to live a simple life kasi yun na nga, iba man yung mga concern ko ngayon compare sa mga concern mo noon. So, that's a good point. Very good point. Okay po, meron pa ba? Yes, Additional Brad, brother, yes sir, may pahabol po kayo. Go ahead po. wala pang alternative ways dati Brad. Like yung sa kapanahonan natin yung sa'yo, kahit na ganon, may maxim na or mga other ways na Oo ba. po. Tama. Oo. Oo. Malaking po yun. Kasi sa atin bilang parents, I do believe what the Torah says na sinasabi po doon sa Proverbs din na train up a child in a way that he should go. Oo. For when he is old, he will not depart from it. So kung ano yung itinuro po talaga natin at ituturo sa bata, lalo na sa time natin ngayon na nakakilala na tayo at nasa katotohanan na tayo, talking of spiritual things, spiritual matters on how we should obey and stick or stand with the covenant with Abba, ay malaking bagay po yun kasi ang mga kabataan natin ngayon, alam natin ang mga kabataan ngayon, wala na talaga, nawawala na nga yung Ah, tama. GMRC, ano ba yun Brad? Good manners and right, Wala na. opo, yung pagdating po sa respeto sa mga nakakatanda, nawala na din. Oo. Opo, kaya malaking tulong po sa atin, lalo na as a believer, kung hindi pa nagkapag-asawa or mag-aasawa pa lang, talagang dapat ngayon pa lang ay talagang with regards sa doon sa pagpili at sa magiging anak na in the future, na yung pagtuturo talaga at pag-guide sa mga anak spiritually, na ilapit talaga natin una sila kay Aba. Tama. Opo, kasi
panahon talaga ngayon, napakahirap magpalaki ng bata dahil inaagaw ang mga kabataan ngayon ang atensyon nila sa Social makamundong media. Oo. gawain, opo, social media, in terms of social media. Kaya po, napakabigat ng ating tungkulin at very challenging din po 'yan kasi lalo na sa akin nga, solo parent ako, kailangan kong lumayo para masustentuhan ko Correct. sila sa pangangailangan, mapag-aral. And sad to say kasi hindi ko sila mapalaki na ako yung nagtuturo, nagga-guide at yung iniwan ko, yung ate ko na hindi naman believer pa talaga, though they believe on the true name pero pagdating sa stand, alam natin na naka ano pa din sila ba doon Mm. sa religion na nakagana natin. Kaya malaki ang ano doon, malaki ang challenge sa akin at malaki ang impact doon sa mga bata, sa mga anak ko kasi hindi ko talaga sila totally mag-guide na Oo. doon sa kagustuhan ni Aba. Kaya po balik talaga sa atin bilang mga Mm. parent Oo. at yun nga sa tinuturo doon sa sinasabi doon sa mga following verses doon sa pinag-aaralan natin ngayon. Mm. Kaya po ang sa akin lang, ma-impart ko lang talaga as the ended na or conclusion doon sa natin na talagang ano, yung buhay natin magsisimula sa buhay talaga natin pala yung impartation na kung tawagin Tama. sa bata po. Opo, sa pagpapalaki na palakihan talaga natin yung spiritual ano Mm. spiritual matters pagdating po sa pag-nurture or pagpapalaki ng mga anak para hindi ko sila malihis o maligaw, maagaw ng kaaway sa mga makamundong gawain. Yan lang po. Yada. Yada Yahuwah. So, highlighted ni Brother Yesario yung train up a child, no? Proverbs 22 verse 6 po. Yung reference na nabanggit, no? Proverbs 22 o Masaliam 22 verse 6, no? Train up a child in the way he should go. So, yun po mga kapatid ang ating ending with a family uh, and having one child or having children, mga kapatid, na meron tayong greater responsibility. At sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Aba Yahuwah, mga kapatid, lagi nating tandaan in all our daily activities, mga kapatid, yung ating paniniwala at pananampalataya kay Aba Yahuwah, coupled with our diligence, with our effort to make a living, lagi tayong nakatutok, naka-zoom in doon sa source ng baraka. Walang iba kundi si Abba Yahuwah. After all, He is called Yahuwah Yara, and He is our provider. All esteem and praises kay Abba Yahuwah, mga kapatid, sa napagandang mga sharing, iba-ibang mga pananaw, at very applicable po, very practical and applicable sa ating buhay at sa ating journey bilang tagasunod ni Abba Yahuwah. Yada Yahuwah, Basyam Yahusha, Hallelujah Yahuwah. Dayahuwa.